Alamin natin ang plano dyan ng Department of Labor and Employment. Partner, nasa linya natin, walang iba kundi ang Secretary Kalihim ng Department of Labor and Employment, Secretary Bienvenido Laguesma. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Bienvenido sa ating Double Weng sa Double B. Good morning, Secretary. Magandang umaga, Weng S plus Weng D. Yan. Double Weng, sa madaling sabi. At magandang umaga din po sa mga taga-subaybay at taga-tangkilik ng inyong programang Double Weng. Salamat, Secretary, sa maagang pagising. Ang unang tanong ko ay, ano po na yung naging hakbang o magiging hakbang ng DOLE, Department of Labor and Employment, dito sa naging utos ni Pangulong Bongbong Marcos? Nag-initiate na po ba ng hakbang para po pag-aral ng minimum wage natin sa buong Pilipinas? Double Weng, kaugnay po dun sa tagubilin at direktiba ng ating Pangulo for a timely review nung pong mga existing wage, minimum wages all over the country, 60 days prior po dun sa anniversary date ng bawat wage order. Batid po ninyo na hindi naman po pare-parehas ang date ng mga pagpapalabas ng wage order. Ito po ay tutok din at isasagawa na po ng ating mga RTWPBs at bahagi din po dyan yung direktiba ng Pangulo sa National Wages Productivity Commission na ripasuhin din yung mga existing policies, rules and guidelines in relation po sa atin pong umiiral na minimum wage fixing procedures. At meron na pong inihandang pulong po ang National Wages Productivity Commission sa darating na linggo. At amin na pong tatalakayin yung paano po natin pabibilisin, kagaya po ng nais ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., na maging mabawasan po yung uncertainty, gustong maging predictable at makapaghanda din naman po yung mga namumuhunan. May kinalaman po sa usapin pagtataas po ng umiiral na minimum wage sa bawat rehiyon. Secretary, pag sinabi po natin na pinare-review ni Presidente, ang ibig pong sabihin nito, ang magiging trajectory ay for the purpose of raising it, pagtataas po ng minimum wage. Ganun po ba yon? Or pag-aralan ko makatwiran pa, mag-status ko o dapat talagang itaas? At sa atin pong naging kasaysayan o karanasan sa mga nalipas, basta po pinag-aaralan yung umiiral na minimum wage, ang nagiging resulta po may mga karagdagan. Kasi po yun pong ang mandato ng RTWPBs. Unlike po ibang bansa, sa ibang bansa po pwede po silang mag-aral na mag-status quo, mag-aral na medyo magbaba. Pero dito po sa atin, pag nag-aaral na po at isinusulong na yung proseso, ang generally po ang nangyayari diyan, hindi pangkalahatan po, ay meron pong adjustment makikita. Yung pong Secretary, nung nakausap namin ang TUCP ng isang araw, kunyari dito sa Metro Manila, minimum wage ay 610. Yes. Yan law pala, para bang ang kapupuntahan ng 610 na yan, pangkain lang. Wala pa ho doon yung pambili ho ng damit. Yung mga basic needs. Yung medical needs, no? Kuryente, tapos tubig, pamasahe, renta. Kahit yung 5 bagay na yan, yes, pagkain lang eh. So parang hindi ho, nakikita nila, hindi na-address yung iba pang kailanganin ng pamilya eh. So di ba? Tama ho ba yung obserbasyon naman? Yung meron pong katamaan yung nasabing obserbasyon. Pero sa inyo hong pahintulot, gusto ko lang po magbigay ng konting background there. Please po. Ang atin pong formal labor force, ibig po sabihin yung merong identified na employer, nahahati po sa 2 sektor. Meron pong tinatawag na unorganized, wala pong union, at organized yung may union. Sa bahagi po ng mga unorganized, ang mekanismo po i-address yung minimum wage, iyon pong ating regional tripartite wages and productivity boards. Kasi wala pong kakatawan sa kanila unless po sa practice nila sa kanilang kumpanya, meron po silang mekanismo. Sabihin na po natin, meron silang tinatawag na Labor Management Cooperation Council, pinag-uusapan nila yung mga benepisyo. Pero sa bahagi naman po ng organisadong sektor, yung pong mga may union, ang prepared mode po dyan ay collective bargaining negotiations. Kasi dapat po magresulta ang pagkakaroon ng organisasyon ng mga manggagawa sa isang tinatawag na collective bargaining agreement na ang provision po ay over and above
the basic standards po na pinatutupad naman ng DOLE. So, at dagdagan ko lang, tama naman po yun na hindi naman po siguro pwedeng asahan na ang minimum wage earner at binabayaran po ng isang employer, lalo na po yung ating mga micro, small, medium enterprises, ay doon po manggagaling lahat sa minimum yung mga gastusin. Kaya nga po, ang talaga pong direktibang mahigpit sa atin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tiyakin at makipag-ugnayan talaga sa ating mga private sector para makalikha ng mas maraming hanap buhay para naman po sa isang pamilya na pwedeng magtrabaho ay 2 o 3, meron pong opportunity for them to find employment. As we are actually proceeding towards yung ating nakikita na dapat meron pong dekalidad na trabaho kung saan ang mga benepisyo po ay pwede nang tumugon doon sa binanggit po nitong TUCP na dapat ay meron gantong klaseng bahagi yung kinikita ng manggagawa. At ayun po naman ay nakapaloob dun sa plano ng ang pangkasalukuyang administrasyon, ito pong ating Philippine Development Plan. At yung pong double wing, yung pong ating Labor and Employment Plan, na kung saan ito po isang tripartite document. Meron po itong mga milestone kada taon, dahil ito po ang tatakbuhan ito ay yung termino po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na 2023 hanggang 2028. Iyan po yung direksyon dahil alam naman po natin na hindi natin mapagsasabay-sabay kung ang tinutukoy po natin ay mga minimum wage earner. Dapat ko siguro bigyan ng diin, minimum wage lang po ito, hindi po ito tumutukoy doon sa over and above other benefits, including wages, na pwede po siguro makuha sa ibang kaparaanan. At sa bahagi pong ito, ang ginagawa din ng ating pamahalaan habang dinidirect pupunta sa direksyon, naiangat ang mga antas ng sweldo, yung pong mga tinatawag na non-wage benefits. At ito po ay kaloob ng ating mga kadiwa ng Pangulo kung saan ang mga bilihin po ay affordable. Pero kadalasan pag minimum wage yun na yun. Basta importante nasusunod ho yun ng employer, wala na siyang problema. Pero maganda tanong din natin kay Secretary, yung minimum wage po ba natin ay namomonitor ng maigi ng DOLE kung nasusunod ng mga employers? Kasi kadalasan below minimum wage na, hindi pa naibabayad ng tama ng mga employer secretary. So parang nadodouble whammy yung empleyado. Opo, meron po kaming tinatawag na monitoring through our inspection arm. At tinitiyak po namin na lahat po ng covered establishments ay dapat po sumusunod sa minimum wage. Gusto ko lang sigurong idagdag dito ang isang bahagi na meron po kasi tayong may kinalaman to doon sa mga hindi tumatanggap ng minimum wage, okay? Para maliwanag lang po, double wing, meron po tayong isang batas, yung Barangay-Based Micro-Enterprises or BAMBI. Doon po may provision po doon na pwede pong, yung mga ganun pong nako-cover noon, hindi po sila obligado na every time na nagtataas ng minimum wage ay mahahagip po sila. Kaya nga po tinutulungan din po namin yung ganung klaseng sitwasyon sa pamamagitan po ng intervention ng mga pagbibigay po ng technical assistance, pagbibigay po ng access sa mga livelihood program, para na sa ganun naman po, ma-complement po yung kinikita nung pong nandun sa kategorya ng mga BAMBI enterprises. At ito po, pinatututukan din po ng ating Pangulo at kabahagi po namin dito ang DTI nang sa gano'n naman po kayo talaga makinabang din po yung mga ikangaya sa tingin ng ating Pangulo higit na nangangailangan na bigyan ng atensyon at iangat ang kanilang kalagayan sa pamumuhay. Secretary, ibig lang sabihin, nag-umpisa na ngayon ang proseso ng pag-aaral ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards doon sa minimum wage, and ang guarantee within 60 days, so by July, magkakaroon na po ng recommendation ang mga lupo natin. At kaklaro ko lang po. 60 days prior to the anniversary date, nung pong ipinalabas na huling wage order. Nabanggit ko kanina, double wing na hindi sabay-sabay, no? So, ito pong papasok na linggo, magsisimula na po una, dahil nauna po yung NCR, mandato na po niya na magkaroon ng start. Ang review po kasi hindi lamang yung pinag-aaralan Meron na pong kabahagian na public consultation at susunod po dyan ay public hearing bago magkakaroon ng decision-making process yung Regional Tripartite Wages and Productivity Boards na NCR. Lahat po ng proseso na yan, papaloob po dun sa sinasabi ng ating Pangulo na 60 days prior to the anniversary date of the wage order. So,
tuloy-tuloy po yan. Yung ibang mga regions na ang kanilang effectivity ay pagpalagay po natin August, September, October. Uobserbahan po at susundin po nila yung tagubilin at direktiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Secretary, last year 41 pesos sa NCR ang nadagdag. Ngayong kasi mag-iisang taon na rin eh. Magkano ang pwedeng nakikita nyo? Forecast lang. Pwede maging 42? Ano sa ganun, ha? Double wing. Or 150. Double wing, ayoko po silang pangunahan kasi tripartite po ang composition ng wage board. Ibig sabihin po, yung mga varying views, magkakaibang pananaw, magkakaibang halaga, ang magsasaalang-alang po niyan ay ang ating pong regional tripartite wages and productivity boards for the simple reason, sa simpleng kadahilanan po na kung hindi po, mayroon pong hindi masaya dahil sinasabi nga nyo kanina, kulang, maliit, hindi naman po talaga pwedeng bulto or talagang kung ano man ang gusto ng isang panig, yun po masusunod. Kung sinasabi ng employer, nako, pagkaganyan ay magsasara kami, hindi naman po kami kagad naniniwala sa ganyan mga pananaw. Kailangan po talaga pag-aralan. So, bakit ko po hindi pwedeng magbigay ng forecast? Kasi po, pag meron nag-apila, pupunta po yan sa National Wages Productivity Commission na kung saan ako po ang chairman. Oo, mapipreempt mo kung sakali. Iyon, tama yun, Wing S. Kasi parang sabihin, inutusan lang naman pala yan ni Secretary Laguesma. Masisira po yung essence ng tripartism doon sa Wages and Productivity Boards. Ito na lang po siguro sa last point, sabi ni Yet Legaspi sa ating Facebook Live, Secretary, living wage naman, it's been too long na sila daw po ay naghihirap. Baka naman. Hindi po, papunta po kami doon. Kasi yung gusto ko lamang pong sabihin na talaga paulit-ulit po at sana magpaumanhin po kayo at pati ang ating inyong pong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Ito pong Regional Tripartite Wages and Productivity Board ay minimum po ito. Pero meron na pong aspeto na trabaho ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. May kinalaman po sa productivity. Pinalalakas po namin yan kasi gusto po namin talaga na mabigyan din ng katuparan yung pong sinasabi na dapat magkaroon ng tinatawag na living wage. Yan po talaga ang tinutukoy o dinidireksyon po. Dahil meron din naman po kaming tinatawag na roadmap papunta po doon at kaya nga po napaka-angkop po din naman ang nabanggit ng ating Pangulo sa kanyang mensahe na panahon na tignan din ng National Wages and Productivity Board Commission dahil ito po yung policy making body. May kinalaman doon sa usapin ng wages and productivity na tignan kung paano matutulungan ang mga manggagawa at wag naman mapinsala ang mga namumuhunan, lalo na yung na doon sa kategorya ng micro, small, and medium enterprises. Ang gusto po ng ating Pangulo, gumraduate sila from micro maging small, from small maging medium at sana at hindi naman po siguro mahirap din mangyari o hindi man siguro imposibleng mangyari from medium gumraduate po sana sa large enterprise. Alright. Yun, Secretary, maraming salamat po sa inyong umaga. Secretary, sana maging large ang dagdag. Thank you. Thank you, ha? Maraming salamat, sir. Yes, maraming salamat, Double Wing. At kasama niyo po ako, nangangarap din at gumagawa ng hakbangin para nang sa ganun po talaga mabalansin natin ang pangangailangan ng manggagawa sa kakayahan ng namumuhunan at maibalik sa mga manggagawa ang mga pakinabang na nakukuha ng mga namumuhunan sa ating bansa. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Good morning, Thank you. sir. Good morning, Secretary Bienvenido Laguesma. Maraming salamat. Siya ho ang ating kalihim ng Department of Labor and Employment.